Canada has the highest level of household debt in cost of living stretch budgets. After the Bank of Canada raised the interest rate yet again to 5%. Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang patungkol sa kung ano ang nangyayari ngayon sa bansang Canada. Bakit nga ba bawat 20 minutes ay may umaalis na isang immigrant palabas ng bansang Canada? Ano nga ba ang nangyayari ngayon dito at bakit may malakihang paglabas ng mga immigrants mula sa Canada patungo sa ibang mga bansa? Ating itong pag-usapan mga kaibigan. Nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang pumunta ng Canada. Kaya naman ako ay kumuha ng isang kurso na talaga namang in demand sa abroad. At pagkatapos kong graduate, ako ay nag-apply sa isang agency na kung saan ako raw ay mapalad na nabigyan ng scholarship patungo sa Canada. Kaya lang mga kaibigan, sa kasamaang palad, ako ay nabigo sa pagpunta doon dahil ang aking pinagkakatiwalaan na agency ay isa palang fly-by-night agency na tinakbo ang aking pera. Ngunit ganun pa man, hangang-hanga ako sa lugar ng Canada at pinapangarap ko talaga ang pumunta dito noon pa. Ngunit nang mabasa ko ang patungkol sa Canada ngayon na unti-unting umaalis ang mga immigrants palabas ng bansang Canada, ay dali-dali kong tinignan ang mga rason kung bakit ito nangyayari sa kanilang bansa. Oo mga kaibigan, may malaking pangyayari ngayon na nangyayari sa bansang Canada. Ika pa dito, people are leaving nearly every 20 minutes. Real-time demographic data on the country's population from Statistics Canada shows that at least one person leaves the country roughly every 20 minutes, and while it may not seem like a lot, those leaving are often some of the country's most prosperous. At ang nakapagtataka nito mga kaibigan, bakit ang pinakamahiyaman sa bansang Canada ay umaalis mismo ng Canada? Dahil binabanggit mga kaibigan, ang issue sa bansang Canada ay sobrang hirap sapagkat ang Consumer's Price Index ay umabot na ng 2.8% at unti-unti at talaga namang napakalaki na ng pagtaas ng inflation ngayon sa bansang Canada, na ang cost of living mga kaibigan sa bansang Canada ay napakahirap. Akalain mong ang isang hotdog na ito ay nakakahalaga na ng $17 at sobrang mamahal na mga bilihin talaga sa Canada. Ika pa sa Daily Digest na ika pa dito sa article na ito, mayroong pag-decline ang standard of living sa Canada. Gumagaan ang buhay ng mga tao doon habang lumalaki sana ang sahod, ay doon naman lalong tumataas ang mga presyo ng bilihin at tumataas ang cost of living sa bansang Canada. At ilabaga na pupunta lang sa wala ang mga pinagpaguran mo kung ikaw ay nagtatrabaho sa Canada. Ika pa ng Canadian Real Estate Association, ang halaga ng isang bahay ngayong June sa bansang Canada ay umaabot na ng $709,218. Na ito mga kaibigan ang national average ng presyo ng bahay ngayon sa Canada. Mula ito sa pagtaas ng 6.7% mula ng nakaraang taon. Ngunit kung ikaw ay naninirahan sa Vancouver o Toronto, Canada, ay magdadagdag ka pa ng additional $130,000 dahil mas mahal ang cost of living sa mga lugar na ito, na talaga namang sobrang nakakapagpahirap sa mga kababayan natin at mga kaibigan natin sa Canada. At kung ikaw ay nagre-rent naman ng bahay sa Canada, ay mahal pa rin sapagkat ang average na bahay doon, kung ikaw ay magre-rent ng 2-bedroom rentals, ay umaabot na ng $2,042 kada buwan. Ito ay nag-increase ng 20% sa loob ng 2 taon. Kung gusto mong bumili ng bagong sasakyan, ngayong June mga kaibigan, umaabot na ang mga sasakyan doon sa average na $66,288. Oo mga kaibigan, ganito na kamahal ang mga bilihin ngayon sa Canada. Kaya naman nagkakaroon ngayon ng matinding kaguluhan sa bansang Canada
dahil ang taong bayan ay sobrang nagagalit na dahil tila baga walang ginagawa ang gobyerno para sa kanilang sitwasyon. At ang halos mga kaibigan, umaalis ng bansang Canada ay ang mga mayayaman. Kung ang mayayaman ay sobrang nahihirapan na, paano na lang ang mga bagong salta ng mga immigrants sa bansang Canada na kung ating makikita, paano kaya sila magsusurvive doon? Marami akong kaibigan sa Canada ngayon at siguro ay tatanungin ko sila kung totoo nga ba ang krisis ngayon na nangyayari ngayon sa Canada. Tunay nga mga kaibigan na hindi lamang sa Canada nakakaranas ng ganitong paghihirap dahil maging sa ating bansa ay ramdam natin ang paghihirap dahil na rin sa pagtaas ng krudo at ng gasolina, dahil na rin ito mga kaibigan sa pagpigil ng Russia na hindi mag-supply ng langis sa bansang Amerika, habang ang China at Amerika ay nagkukulang din sa produksyon ng petrolyo. Kaya naman apektado ang ating bansa na umaabot na ng additional 7 pesos sa pag-angat ng petrolyo na talaga namang umaaray na ang ating mga kababayan. Ngunit ito ang masasabi natin mga kaibigan, ang ating planeta ay hindi ito ang ating tunay na tahanan. Mga Hebrew 13 verse 14 to 16, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugtan ng Diyos. Tunay nga mga kaibigan, ang ating tinitirhan ngayon ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Gaano man ito kaliit o kalaki, ito ay pansamantala lamang, sapagkat naghanda ang ating Panginoong Diyos ng langit na bayan, isang syudad na kung saan hindi na tayo mamumroblema sa kung ano ang ating kakainin, hindi na tayo mamumroblema sa mga renta, at hindi na tayo mapapagod sa kaiipon ng pananalapi upang pambayad ng renta at pagpapatayo ng tirahan, sapagkat nakahanda na ang ating mga bahay sa langit na bayan. Ang nais lang ng ating Panginoong Diyos ay kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus bilang siya ang tanging daan patungo sa tunay nating tahanan, at siya lang ang magbibigay sa atin ng susi patungo sa kalayaan sa makasalanang mundo na ito, at mararanasan natin ang buhay na punong-puno ng kagalakan dahil sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil ang aming mundo ay punong-puno Panginoon ng paghihirap. Ngunit kami po'y nagpapasalamat dahil meron po kayong plano para sa amin. Inihanda po ninyo Panginoon ang langit na bayan na aming pong pagtitirahan, na ito Panginoon ay isang bagay na sobra naming ipinapasalamat sa inyo. Ngunit nais po namin maramdaman Panginoon ang presensya ng aming Panginoon Kristo, dahil aanin namin ang napakagandang bahay sa langit na bayan. Kung hindi po namin kapiling ang aming Panginoon Hesus sa aming puso ngayon, nais po namin maranasan ang kaligayahan, na bagaman kami Panginoon ay naghihirap sa mundong ito, ay kampante kami sapagkat kasama namin ang tunay naming tahanan, ang aming Panginoon Kristo. Purihin ka o aming Panginoon Diyos, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito'y aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.